JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Undo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Antique. Pagala-gala sa lansangan ng bayan itong si Undo. Ulila sa mga magulang. Walang kamag-anak na gustong kumupkop. Dahil na rin sa malagim na nakaraan. Namatay ang buong pamilya dahil sa sunog at siya ang napagbintangan. Tanging ang paslit lang ang nakaligtas. Simula noon, maging ang mga kababaryo, ilag na sa kanya. Walang may gustong kumausap. Tinatawag sa kung ano-anong pangalan si Undo. Malas, salot, at walang maidudulot na mabuti. Ngunit sa kabila ng negatibong pagtingin ng mga tao, nanatili ang kagustuhan ng paslit na mabuhay. Dahil walang tahanan na masisilungan, pinili nito ang magulo, maalikabok, at marahas na lansangan. Natutulog kung saan abutan ng dilim. At sa tuwing umuulan, nakikisilong ito sa ilalim ng malalaking puno. Tiniis ni Undo ang ganitong buhay hanggang sa sumapit sa edad na 16. Nakahanap ng trabaho at nagawang pakainin ang sarili. Nakontento na ang binata sa ganitong buhay hanggang sa makilala ang isang lalaki. Kasalukuyang kumakain ng tanghalian ng binata sa ilalim ng isang puno nang bigla itong matapon. Nasagi ng isang lalaking tila hinahabol. Naku, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya, hayaan mo. Kapag nagkita tayo uli, babawi ako sa'yo. Hindi na nakapagsalita si Undo. Sa halip ay dinampot nito ang pagkain. Tinanggal ang dumi at nagpatuloy sa pagkain. Matapos ang pananghalian, muli itong nagbalik sa merkado upang ipagpatuloy ang trabaho. Tagabalat ng patatas ang binata sa isang kainan, kaya kahit papano, nakakalibre ito ng pagkain. Habang nagbabalat, muli nitong nakita ang lalaking nakasagi sa kanya. Pumasok ng eskinitang katabi ng pinagtatrabahuang pwesto. Alam ng binata kung ano ang meron sa lugar. Ito ay pugad ng mga manunugis, mandarambong. Kaya kahit minsan, hindi niya sinubukang pumasok sa lugar na yon. Kinahapunan, matapos magsara ng kainan, kagad nang umuwi ang binata. Sa kanyang tinutuloy ang kubo, nagsinde ng gasera si Undo, naganda upang matulog. May biglang kumatok. Sino kaya tong siraulo na dadalaw sa akin? Wika ng binata, sabay dampot ng punyal, lumapit sa pintuan. Mawalang galang na po. Maaari ba akong makituloy kahit isang gabi lang? Mangyari kasi, dayo ko sa lugar na to at wala akong kakilala. Binuksan ni Undo ang pintuan. Pinapasok ang panauhin. Pagpasensyahan mo na yung maliit kong kubo ah. Kung gusto mo, dyan ka matulog sa... Teka, pamilyar ka sa akin ah. Ikaw yung nakasagi ng pananghalian ko kanina. Oo nga, naku, pasensya ka na. Hindi ko naman talaga sinasadya eh. Paano ba yan? Mukhang naperwisyo kita uli. Kalimutan mo na lang ang pakisuyo ko. Sa iba na lang ako hanap ng matutulugan. Wala yun. Wag mo nang isipin yung nangyari kanina, tapos na yun eh. Tumuloy ka na, magpahinga ka. Nakakahiya pero maraming salamat ha. Sinabi ko pa naman sa'yo kanina, babawi ako pero naonsihan kasi ko ng mga siraulong yun eh. Hindi ko tuloy na ibenta tong isang to.
Naalala ko, nakita kitang pumasok sa pugad ng mga manunugis. Ano bang ginagawa mo dun? Saka ano ba yung hawak mo? Hindi mo alam kung ano to? Ito ang tinatawag na gintong buhok ng tikbalang. Gintong buhok ng tikbalang. Hindi ba mga kwento lang silang ginawa ng mga matatanda? Yun nga din ang akala ko noon pero napatunayan kong totoo sila. Malaki ang kikitain mo kapag nakahuli ka ng isa at nakuha mo ang gintong buhok niya. Teka, kung totoo man sila, paano mo naman uhuli ng isang tikbalang aber? Sa pagkakaalam ko, napakalakas sila. Saka sobrang bilis kumilos. Totoong mas malakas sila ng ilang beses sa ating mga tao. Pero isang bagay ang meron tayo na wala sa kanila. Ano naman yun? Utak. Hindi. Kalayaan. Alam mo, teka, napakabastos ko naman. Ako nga pala si Eman. Ikaw, anong pangalan mo? Pasensya na din na hindi ako nakapagpakilala sa'yo. Ako naman si Undo. Ikinagagala kitang makilala, Undo. Nasaan na nga ba ako? Alam ko na. Alam mo, Eman, ang mga tikbalang, mga nilalang na nakatali ang buong buhay sa isang sumpa. Wala silang kalayaan na gawin ang gusto nila. Hindi ba nanggugulo nga sila? Nananakot ng mga tao. Minsan pa nga nandudukot sila eh. Mga kababaihang nagugustuhan nila. Totoo ang lahat ng mga sinabi mo. Ngunit ginagawa lang nila ito alinsunod sa utos ng kanilang Panginoon. Ang gulo. Hindi ko maintindihan. Hindi ba nakatali ang buhay nila sa isang sumpa? Yung sumpa ba na yon yung pagiging alipin ng ibang nilalang? Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ang lahat. Teka, may kape ba tayo dito o mainit na tubig? Magpapakulo muna ako. Sandali lang naman yun eh. Habang nagpapakulo ng tubig, pinaliwanag ni Eman ang lahat tungkol sa mga tikbalang. Ang mga tikbalang ay may dalawang uri, alipin at maharlika. Ang mga maharlika ang siyang namumuno o nasa mataas na antas ng kanilang lipunan, samantalang ang mga alipin naman nasa pinakababa at karaniwang mga manggagawa. Ang mga maharlika, binibigyan ng pangalan sa sandaling sila ay pinanganak. Sa pamamaraang ito, nagkakaroon sila ng kalayaan, ngunit ang mga alipin o ang mga naisilang sa mababang antas ng lipunan, walang karapatan na magkaroon ng pangalan. Nakatali sa mga maharlika ang kanilang buhay simula nang sila ay pinanganak. Masama ang ugali ng mga maharlikang tikbalang at para hindi madumihan ang kanilang mga kamay, sa mga alipin pinapagawa ang maruruming trabaho, kagaya ng panggagambala sa mga tao, pagdukot ng mga dalagang nagugustuhan ng mga maharlika, o hindi kaya naman pamiminsala sa mga pananim. Ang mga alipin din ang sumasalo ng kapamakan kung sakaling mahuli ng mga antingero at mga manunugis. Sa sandaling mahuli sila ng mga ito, kinukuha ang kanilang gintong buhok, nagiging sunod-sunuran sa taong may hawak. Pagpapaliwanag ni Eman, nakatunganga sa kanya si Undo na tila may kung ano pang inaantay. Hoy, isara mo nga yung bunganga mo, baka pasukan ng lamok yan eh. Kung ano ang narinig mo, yon ang katotohanan, Undo. Kahit ako, hindi rin makapaniwala na ganun palang kalakaran ang buhay ng mga tikbalang eh. Kung ganun, bakit ka nanguhuli ng mga tikbalang? Hinuhuli ko sila para palayain. At kapalit ng kalayaang yun, ang kanilang gintong buhok. Pero maniwala ka o hindi, kapag alipin ang nahuhuli ko, pinapalaya ko kaagad. Naawa ko sa kanila eh. Ang buhok na ito, pagmamay-ari ng isang maharlikang tikbalang. Ipagbibili ko sana kaso naramdaman ko
May isaan ako kanina doon sa eskinita eh. Kaya umalis na lang ako. O nga pala, bakit kayo nahabol ng mga kalalakian kanina? Ano bang ginawa mo? Ayun ba? Sila yung mga kasama kong humuli sa tikbalang. Tinakbuhan ko sila kasi may iba akong plano eh. Naku, bukas ko na lang ipapaliwanag sa'yo kasi parang pipikit na yung mga mata mo eh. Sige na nga, matulog na tayo. Kinabukasan madilim pa lang nagising na si Undo upang maganda sa pagpasok sa trabaho. Natutulog pa si Eman kaya hinayaan niya na lang ito. Habang nagtatrabaho ay nagulat dahil naroon si Eman. Babalatan mo na ba ang lahat ng to? Wika ni Eman habang nakaturo sa sako ng sibuyas. Oh, anong ginagawa mo dito? Bawal ang bisita sa lugar na to. Kalma, kilala ko may-ari ng kainan. Pinagpaalam na kita, tara samahan mo ako. Eh paano tong trabaho ko? Baka hindi ako bayaran na may-ari kapag hindi ko natapos. Ako nang bahala, halika na. Wala nang nagawa si Undo. Dali-daling lumabas ng kusina at nagpaalam sa amo. Laking pagtataka nito dahil pinayagan siyang umalis. Ibinigay pa ng buo ang sahod para sa araw na yun. Anong ginawa mo dun? Napaka-stricto nun pagdating sa trabaho ah. Sabi ko nga sa'yo, magkakilala kami ng may-ari. Ano, handa ka na ba? Saan ba kasi tayo pupunta? Bakit ako pa yung isasama mo? Huhuli tayo ng tigbalang. Hindi, biro lang ha. Babawi ako sa kabutihan mo eh. Pinatuloy mo ako kagabi kahit hindi mo ako kilala. Naku, wala yun. Huwag mo nang isipin yun. Sige na. Babalik na ako sa trabaho ko. Teka, hindi lang naman yun ang gusto kong gawin. May papakita din ako sa'yo. Siguradong ikakamangha mo. Tungkol ba saan yan? Sa trabaho ko. Alam mo Undo, hindi lang naman ni isang tikbalang na nakunan ko ng gintong buhok. Isasama kita sa bahay ko ngayon para ipakita sa iyo ang koleksyon ko. Biglang nagkaroon ng interes si Undo sa sinabi ni Eman. Kaya sumama na lang ito. Naglakad ang dalawa papunta sa bandang likod ng merkado kung saan nakaparada ang isang magarang sasakyan. Doon din nag-aantay ang dalawang kalalakian. Alis na ba tayo, Senyorito Eman? Hoy Dado, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na ayokong tinatawag ako ng ganyan? Tawagin niyo ako sa pangalan ko kung tayo-tayo lang ang magkakasama. Pero kapag karap si tatay, ibang usapan na yun. O siya, halika na. Eh, paano po itong kasama niyo? Ayaw nga pala. Dado siya si Undo. Bago kong kaibigan. Halika na pare, dito ka na sumakay sa tabi ko. Hindi makapaniwala si Undo sa mga nangyayari. Wala itong ideya na mayaman pala si Eman. Habang nasa biyahe panay ang kwento ni Eman sa mga kasama tungkol sa nangyari sa kanya. Habang nanunugis ng tikbalang. Hindi naman makasabay sa usapan si Undo dahil wala itong alam tungkol sa usapan. Medyo mahaba ang biyahe at hindi napigilan ni Undo ang makaidlip. Nagising na lang ito nang biglang huminto ang sasakyan. Pagmulat ng binata, nasa loob na sila ng isang napakagandang bakuran na may iba't ibang dekorasyon. At karamihan sa mga ito, mga estatwa na gawa sa marmol, mga tikbalang, at meron ding nilalang na may katawan ng tao at ulo ng baka. O hindi kaya naman, nilalang na may 4 na paa at katawan ng kabayo. Ngunit may kalahating katawan ng isang napakagandang babae. Ano naman yung mga estatwa na to? Ayan ba? Yan ang sarangay at ang anggitay. Ang mga anggitay, babaeng kauri ng mga tikbalang pero namumuhay sila ng hiwalay. Nagtatagpo lang sila sa loob ng 10 taon para sa ritual ng pagpaparami. Mahilig pala ang tatay mo sa mga ganitong nilalang? Manunugis din ba siya? Hindi pero kagaya ko, mahilig din siya mangolekta ng mga bagay mula sa kabilang mundo. Halika na,
Pumasok ka tayo sa loob pero bago yan, ipapaalala ko lang sa'yo hanggat maaari, iwasan mong kausapin ang tatay ko. At kung talagang hindi mo maiwasan, isang tanong, isang sagot lang. Huwag kang magsisinungaling. Kung hindi mo alam ang sagot Oo, maliwanag, Eman. Yan ang gusto ko sa'yo. Halika na, puntaan na natin ang mga koleksyon ko. Tumuloy ang dalawa sa isang malaking silid. Namangha si Undo dahil napakaraming antigong bagay doon. Pero ang nakaagaw ng atensyon ay ang mga rebultong tila buhay. Eman, itong mga tikbalang na rebulto, sinong may gawa nito? Grabe ang galing, parang buhay. Buhay naman talaga ang mga yan, Undo eh. Ang nakatayo sa harap mo, isang prinsipe. Koleksyon niya ni tatay. At saka, huwag ka nga munang maraming tanong. Alam ko naguguluhan ka. Ang totoo, umuwi lang ako para ihatid sa kanya yung gintong buhok ng tikbalang. Pagkatapos nun naalis na rin tayo. Mamaya ako na ipapaliwanag sa iyo ang lahat Halika, dito tayo banda. Naglakad ang dalawa papunta sa isang bahagi ng silid. Ipinakita ni Eman ang koleksyon ng mga sandatang gawa sa iba't ibang bahagi ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. Ito ang mga koleksyon ko. Ang totoo, hindi naman ako nangongolekta ng mga buhok ng tikbalang kundi si tatay. Ako lang ang tumutugi sa mga tikbalang, kaya kita dinala dito. Dahil may gusto kong gawin na hindi ko kayang gawin mag-isa. Kakailanganin ko ang tulong mo. Ano namang may tutulong ko? Na hindi nga ako marunong makipag-away. Hindi mo naman kailangan makipag-away Ako nang bahala doon. Ang kailangan ko lang yung mag-aabot ng mga sandata kung sakali. Huwag ka mag-alala, akong bahala sa'yo. Hindi ka naman uuwi ng walang gantimpala pare. Hindi naman yun yung iniisip ko Hindi ko kailangan ng malaking halaga. Yung tipong nakaraos lang sa araw-araw, ayos na ako dun Sige, sasamahan kita, total. Wala naman akong magagawa Siguradong hindi mo ko papalabasin dito nang hindi napapapayag. Yun O teka, sandali lang dito ka muna. Ibibigay ko lang kay tata yung book. Dali-daling lumabas ng silid si Eman. Pinuntahan ng ama sa aklatan. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang binata. Ngunit iba na ang reaksyon ng mukha nito. Ano nangyari? Bakit ganyan yung mukha mo? Wala to. Halika na. Umalis na tayo. Hindi na umimik si Undo. Alam nito, iba na ang timpla ni Eman. Ang tanging alam niya, may hindi magandang nangyari sa pagitan ng mag-ama. Habang nasa kotse, kapansin-pansin ang panggigigil sa mukha ni Eman. Tila ba may narinig ito mula sa kanyang ama na labis na ikinagalit. Tahimik lang si Undo nang biglang magsalita si Eman. Ngayong gabi, matitigil na ang kaibangan ni tatay. Kung hindi mo naman mamasamain, maaari ko bang malaman? Ano bang nangyari sa inyo ng tatay mo? Hindi na nakontento si tatay sa simpleng book lang ng tikbalang. Kanina lang inutusan niya ako na humuli ng maharlika. Hindi ba nagawa mo na yun dati? Anong problema? Oo, nagawa ko na yun dati. Pero nga pinakawalan ko. Dahil hindi naman ako gaya ng tatay ko. Ayokong sundin ang gusto niya, Undo. Kaya nangangailangan ako ng tulong mo para sa isang misyon. Kung para sa ikabubuti ng lahat, sige, walang problema. Nagpatuloy sa biyahe ang dalawa hanggang sa makarating ang mga ito sa isang malawak na kagubatan. Naglalakihan ang mga puno at halatang wala pang nakakapasok dahil makapal ang baging at ang mga lumot na muo sa pinakailalim nito. Marahang naglakad sina Undo at Eman hanggang sa makaabot sa maliit na lawa. Medyo kinakabahan si Undo ng mga sandaling yun dahil halos wala ng liwanag na nakakapasok sa pagitan ng sanga na naglalakiyang mga puno. Uy Eman, nasa na tayo?
Nandito sa teritoryo ng mga maharlikang tikbalang. Dito natin matatagpuan ang kaibigan ko para malaman niya ang balak ng sukab kong ama. Ilang sandali pa, napuno ng halinghing na mga kabayo ang kapaligiran. Lumitaw sa harapan ng dalawa ang isang figurang may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Binunot ni Eman ang kris na nasa likod at itinaas. Nagpakita ang mga tikbalang sa paligid. Nakatutok ang mga palaso sa dalawang bintana. Anong kailangan mo, mortal? Pagbate Haring Ugur, naparito ko para balaan kayo sa balak gawin ng aking ama. Siguraduhin mo lang na wala kang kinalaman dito. Dahil sa oras na malaman ko na nilalansi mo lang kami, ikaw ang itatali ko sa karwahe ng aking reyna. Ilang beses ko nang niligtas yung mga kauri mo laban sa sarili kong ama. Narito ako ngayon sa harapan mo. Isinusuplong ang balak ng tatay ko. Ano pa bang patunay yung gusto mo? Sinisiguro ko lang na hindi ka rin kagaya ng iyong ama. Magsalita ka, mortal. Ano ang balak ng tatay mo? Akmang magsasalita sana si Eman nang biglang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Hindi na kailangan. Ako na mismo magsasabi. Hindi ko inakala. Sarili kong anak ang tatraidor sa akin. May pagkakataon ka pa, Eman. Lumayo ka sa tikbalang na yan at idadagdag ko siya sa aking mga koleksyon. Umalis na kayo, Haring Ugur. Hindi niyo kakayanin ang sandata ng mga manunugis na kasama ni tatay. Nagulat si Undo. May nagpaputok. Nakitang tinamaan si Eman sa binti. Isang pagkakataon lang ang ibibigay ko sa'yo. Ngayon kung hindi ka makikinig, wala akong magagawa. Walang puwang ang traidor sa aking angkan. Tumigil ka na, tay. Wala namang ginagawang masama sa'yo mga tikbalang . Bakit mo sila tinutugis sa parang hayop? Tikbalang ang naging kalaguyo ng iyong ina. At hindi na ako magtataka, nakakampi ka sa kanila. Teka, anong ibig sabihin nun? Anong pangalan ng iyong ina, Eman? Ayoko na sanang malaman niyo. Ngunit ang pangalan ng nanay ko ay Amanda. Ipinagbuntis niya ako bago pa man sila'y kasal ng aking ama. Ikaw ang anak ni Amanda. Ikaw ang bunga ng pagmamahalan namin. Tignan mo nga naman ang swerte. At ikaw pala ang tikbalang na hinahanap ko. Ngayon mas lalo mo kong binigyan ng dahilan upang patayin ka at isama ang ulo mo sa mga koleksyon ko. Sa palagay mo ba, mapapabagsak mo ko ng ganun-ganun lang? Malalaka sa mga sandata nyo, pero hindi naman kami mahihinang uri ng nilalang. Haring Ugur, hindi mo sila kakayanin. Kailangan mo nang umalis dito hanggat kaya ko pang lumaban. Hindi, Eman. Ngayon pang nalaman ko ang dahilan kung bakit magaan ang loob ko sa'yo. Ikaw ang anak namin ni Amanda. Ibig sabihin, nananalaytay sa ugat mo ang dugo ng maharlikang tikbalang. Kung lalabanan mo ang tinuturing mong ama, asahan mong hindi kita iiwan kahit ikamatay ko pa. Nilingon ni Eman si Undo na noon ay nagtatago sa likod ng malaking puno. Nang malamang ligtas ang binata, hinarap nito ang mga tauhan ng ama. Kung ito ang iyong pasya, wala na akong magagawa. Ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili. Wala akong pinagsisisihan sa naging pasya ko. Kahit hindi makalakad ng maayos dahil sa sugat, sinugod nito ang mga tauhan ng ama. Laking gulat ng binata. Biglang hinawakan ng hari ng mga tikbalang ang balikat niya. Lumabas mula sa batok ng binata ang gintong buhok. Palatandaan na isang ganap na tikbalang. Tanggapin mo ang basbas ko at gamitin ang kapangyarihang nananalaytay sa ugat mo. Biglang nakaramdam ng kakaibang gaan ng katawan ng binata. Nawala din ang pananakit ng binti nito.
Tumayo ang hari ng mga tikbalang sa kanyang tabi. Sabay sumugod ang mga ito sa kalaban. Laking gulat ni Eman dahil nagagawa niyang ilagan ang mga bala. Kasing bilis nito ang hangin kung kumilos. Gamit ang kris, pinagtataga nito ang mga tauhan hanggang sa wala nang natira. Mag-isa ka na lang, Tay. Wala ka na magagawa. Mapapahama ka lang kung ipagpapatuloy mo pa to. Pagbastan mo ang paligid. Magpasalamat ka at hindi palaso ng mga tikbalang ang tumapos sa buhay ng mga tauhan mo. Dahil kung sakaling nangyari yun, wala na silang kaluluwa na haharap sa huling paghuhukom. Huwag mong hayaan na mangyari ang bagay na yun. Kaya umalis ka na. Sa tingin mo, ganun lang kadaling isuko ang matagal ko ng inasaba. Ngayon, magsama kayo sa impyerno ng totoo mong ama. Naglabas ng sibat ang tatay ni Eman. Inumang ito sa hari ng mga tikbalang. Buong lakas na binitawan. Sa hindi inaasahang kaganapan, sinalo ito ni Undo. Habang nasa ere, inihagis pabalik kay Fausto. Tumama ang sibat sa dibdib ng matanda na naging dahilan ng agarang pagkamatay. Napatingin si Eman at ang hari ng tikbalang sa binata. Hindi nila inaasahang gagawin ito ni Undo. O bakit? Di ba gusto niyo siyang tumigil? Ayan, pinatahimik ko na ng lubusan. Alam mo ba kung anong ginawa mo, Undo? Oo, pinatay ko yung tatay mo. Bakit, galit ka ba sa akin? Hindi yun. Iniligtas mo ang buhay ng hari ng mga tikbalang. Alam mo ba ang ibig sabihin nun? Yun lang ba? Wala yun. Hayaan mo na. Isang karangalan para sa aking bilang hari ng mga tikbalang ang mailigtas ng isang mortala. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gantimpala? Gantimpala. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Baka hinahanap na ako ng amo ko eh. Hindi ako papayag na hindi mo tanggapin ang aking pasasalamat. Kaya magsalita ka. Ipagkakaloob ko sa iyo. Nagpasalamat ka na sa akin eh. Ayos na yun. At kung meron man akong hilingin sa'yo, sana, huwag kayong basta na lang lilitaw sa likod ko. Kinuha ng hari ng mga tikbalang ang kanyang gintong buhok. Inabot kay Eman. Tanggapin mo sana ang gintong buhok na ito bilang tanda ng walang hanggang pasasalamat. Alam mo mahal na hari, hindi ko kailangan yan. Kung ituturing niyo akong kaibigan, di yun ang gawin niyo. Hindi ako naghahangad ng gantimpala sa mga ginagawa ko. Matapos itong sabihin ni Undo, tumalikod siya. Naglakad palabas ng gubat. Dali-dali namang sumunod sa Eman. Ano ka ba naman, pare? Hari ng tikbalang tinanggihan mo. Alam mo bang, tinalikuran mo ang pagkakataong yumaman? Hindi ko kailangan ng kayamanan pare. Pero sandali lang. Ay may naalala ko. Haring Agur! May isa akong kailingan. Maaari mo ba akong pagkalooban ng isang supot ng ginto? Walang pagdadalawang isip. Tinupad ng hari ang kailingan ng binata. Matapos ay umalis na ito. Ginamit ni Undo ang ginto upang tulungan ang mga kapwa niya sa lansangan na nahihirapan. Humanga ng gusto si Eman sa kakaibang busilak ng kalooban na taglay ni Undo. Kaya naman sinuportahan nito ang adhikain ng binata. Kalaunan, isang institusyon ang tinayo nila na naglalayong kupkupin ang walang natitirahan. Kinilala ng karamihan ng kabutiang ito at naging simbolo ng kawang gawa ang magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, bagaman wala na si Undo at Eman, nanatili sa puso ng mga natulungan ang kanilang kwento. Ang kabutiang ipinakita ng isang palaboy at ang Ginoo na kolektor ng gintong buhok ng mga tikbalang. JD, baka pwedeng throwback tayo ng Sator Coronados at mga kwentong aswang na nagmahal ng tao. Weekends marathon tayo kabayan. Ito ay request ni Kabayang Jillian.
Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Candido. Taong 1960, Tacloban. Mula sa pamilya ng sundalo ang propesyon ni Candido. Mula sa ama at 4 na nakakatandang kapatid. 5 taon siyang nanilbihan sa kasulok-sulukang bahagi ng Mindanao na destino para tutukan ang problema tungkol sa mga rebelde. Nakikipaglaban din ang ama at mga kapatid sa ibang bahagi ng bansa. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatanggap ng balita na parehong nasawi matapos ang inkwentro. Sa pakiusap ng ina, nagbitaw sa tungkulin ang binata upang makatira sa piling nito. Hindi lingid sa kalaman ang ganitong pangyayari dahil kabilang sa sinumpaan ang pagbuwis ng buhay. Pero hindi lang inasahan na sa isang pagkakataon, sabay na masasawi ang mga kapatid at ama. Pinakinggan na lamang ni Candido ang pakiusap ng ina na magbitiw sa katungkulan upang maisalba ang buhay at may matira pa sa pamilya. Umuwi sila sa probinsya at doon na nanirahan. Natutunan ang buhay probinsya, pagsasaka, pangangalaga ng hayop, karpintero at iba pang kabuhayan nakikita ng pera. Kontento naman sa sitwasyon. Walang reklamo ang ina. Sa paglipas ng panahon, tuluyang nagbago ang buhay ni Candido nang makatagpo si Tandang Ason. Ang antingero sa lugar, kilala ito bilang tagabenta ng samut-saring anting-anting. Marami ang tumangkilik sa produkto dahil mabisa at maaasahan sa oras ng banta ng elemento. Malakas ang kita sa ganitong larangan dahil kasagsagan ng pananalasa ng engkanto. Dumagsa ang mamimili. Isa na rito ang ina ni Candido. Nang makita ang gabundok na perang papel sa harapan ni Tandang Ason, nagkainteres ang binata na pasukin ang ganitong negosyo. Pero bago yun, question muna ang mga gamit. Manong, wag mo sanang mamasamay yung tanong ko. Talaga bang mabisa ang magawa mo? Baka kasi naglapat ka lang ng mahika para magbilog ang ulo ng mga tao. Para balik-balikan ang mga gamit. Wika ni Candido. Sino ka ba? Kung makapagtanong ka, parang may alam ka. Ngayon nga lang kita nakita dito Dayo ka ba? Tugon ni Tandang Ason. Lumad sa lugar na ito ang angkan ng nanay ko. Sa Maynila ako lumaki at ngayon nakabalik na. Anak ako ni Concepcion na anak ni Corazon. Yung maglalako ng tabako sa bayan. Pero isa kang kahihiyan sa angkan ni Corazon. Kilala bilang mabuting tao ang mga yon. Mainhin sa pananalita, iniisip ang bawat pagpapasya. Pero ikaw walang preno, talagang derechahan. Natahimik si Candido, pero ilang sandali lang ay patuloy na nagsalita. Nakita ko kung gaano kalaki ang kinita nyo sa pagbebenta ng mga anting-anting. Kung papayag kayo, turuan nyo ako. Balak ko magtinda rin Teka sandali nga, hindi ba sundalo ang asawa ni Concepcion at mga anak niya? Bakit parang namumulubi ka? Hindi ba maayos ang pasweldo ng gobyerno para sa naituring na tagapagtanggol ng bayan? Matagal na ho akong bumitiw sa pwesto sa takot na mamatay sa gera katulad ng ama at mga kapatid ko. Ibang usapan ho yun, Manong. Pero sagutin mo ho yung tanong ko. Paano ba tayo gagawa ng anting-anting? Tumitig ang matanda. Sinuri ng tingin si Candido mula ulo hanggang paa. Tumagos pa sa kaluluwa nang makita ang pagkadesperado. Inimbitahan sa loob. Isa-isang pinakilala ang mga gamit pero nilinaw na hindi ito maaasahan sa aktwal na laban kontra aswang o anumang uri ng elemento. Replika lamang ito at may kaunting karga ng orasyon na makakaya lang kontrahin ang mababaw na banta. Kunot noong nakikinig si Candido,
Naguguluhan kung ganun ba talaga ang pagnenegosyo sa usaping anting-anting. Iho, walang makakapantay sa lakas ng mutya na bigay ng kalikasan. Ibang usapin pa mga agimat, anting-anting na ginagawa ng mga antingero. Ito'y nabubuhay sa mahabang pagbabasbas, pagkokonsagra, pag-aalay ng dugo at pawis doon sa gamit. Iba ang mutya. Ito ay may natural na lakas na ibinibigay ng kalikasan sa taong karapat-dapat. Ganun ho ba, Manong? Eh di turuan mo akong gumawa. Turuan mo akong magkarga ng orasyon. Ano po ba ang gagawin ko? Ganyan ba talaga kapag sundalo? Diretsahan ko magsalita. Iho sa larangang ito, hindi dahil naisip mong pumasok ay pwede na. Kinakailangan ng matinding pagkapit sa paniniwala, dedikasyon at pangako na hindi babaliin sa oras na magkagipitan. Hindi ito negosyo ng tao na kapag bumagsak ay titigil ka agad. Dito, kahit maging baldado ka sa pakikipaglaban sa mga elemento, hindi ka bibitaw sa sinumpaang tungkulin. Napabuntong hininga si Candido. Hindi inasahan na ganong kaseryoso ang ganitong klase ng gawain. Napakamot ng ulo ng mapagtanto na hindi sila nagkaintindihan. Gusto lang namang matuto ng binata sa paggawa ng anting-anting upang merong pagkakitaan. Hindi ang sumabak sa anumang laban kontra aswang o elemento. Dahil magkaiba ang pagkaunawa, nagpaalam na lamang siya. Dapit hapon ng lakbay ni Candido ang daan patungo sa bayan. Pasan ang kalahating sako ng mais na ipapagiling pa upang maging bigas. Ito ang nakuwang parte sa pagsasaka sa taniman ng tiyuhin. Hindi pa siya nangangalahati sa paglalakad ng may humarang na lalaki. Mapupula ang mga mata. Nanlilisik. Masama ang titig na parabang nakasinghot ng pinagbabawal na gamot. Agad ding nagpigil ng hininga nang maamoy ang matinding baho. Malansa na parang nabubulok na karne, bigla itong sumunggab na ibagsak niya ang pasan upang pigilan ang bibig nito na mangangagat. At dahil retiradong sundalo, ginamit ang pisikal na lakas para pigilan ito. Tumilapon matapos masuntok. Kaso nang bumangon, muli na namang umatake. Sa pagkakataong ito tumutulo na ang laway. Kinabahan si Candido dahil sa isipan niya ay baka rabies ito. Sa pangamba na madamay ang katawan, napilitang bugbugin ng buong puwersa. Nawalan ito ng malay. Tinali sa puno gamit ang nahablot na baging sa kakawyan. Pagdating sa unahan, sinabihan ng mga tambay sa tindahan, sila na ang umusisa. Samantalang dumiretso naman siya sa bayan, nagmamadali dahil malapit nang lumubog ang araw. Pagbalik na abutan ang mga tambay sa tindahan. Nagtanong siya. Sinabi ng mga ito na biktima ng yanggaw ang lalaki. Hindi siya pamilyar sa salita kaya nag-usisa. Pinaliwanag ng mga ito na bagong yanggaw lang ang lalaki. Sinabihan pa siya na mabuti raw hindi nakagat. Kapag nagkataon, posibleng maging siya ay mahawaan. Natakot si Candido. Bago tumuloy, inabutan siya ng tindero ng itak, sulo at isang garapa ng langis. Binalaan na kapag kumulo, ang ibig sabihin ay may aswang sa paligid. Tinandaang mabuti ni Candido ang bili ng tendero. Nang lumakad na, hindi maiwasang matakot na baka nakaabang sa tabi ang yanggaw. Kahit sinabi ng mga ito na dinala sa pagamutan ang lalaki, kinakabahan pa rin lalo pa madilim ang daanan. Bawat akbang ay siyang pagkabog ng dibdib. Panaylingon sa tuwing may kakaluskos. Hindi naglaon, isang figura ng halimaw ang lumitaw. Tao pa rin ang hubog nito, pero nagtataglay ng kakilakilabot na wangis. Nanlilisik ang mga mata. Mahaba ang mga kuko at ngipin. Mahaba ang dila na parang may sariling buhay. Mabilis pang lumilipat sa iba't ibang direksyon. Hirap ang binata na habulin ng tingin hanggang sa bumungad sa harapan.
Nabitawan ng sulo. Naiharang naman ng itak nang subukan siyang kagatin ng aswang. Nagpumiglas ang binata kaso lang masyadong malakas ang nilalang. Nagkasugat sa magkabilang braso sa mga kuko nito. At higit sa lahat, kinakapusan ng hininga sa tindi ng amoy. Nang makabuelo, binuhos ang lakas para maitulak. Paulit-ulit na hinawi ang itak. Panay ang ilag ng halimaw. Nahirapan sa paglapit dahil nag-iingat na hindi mahagip ng patalim. Nang maglaon, muling sumugod ang aswang. Kaso nga lang, nadaplisan ang mukha niya nang iwinasiwas ni Candido. Lalong nagalit ang nilalang. Mas naging mabangis ang itsura. Pero bago pa muling sumugod, naaninag ang grupo ng sulo na papalapit sa kinalalagyan. Sa muling pagtingin, naglaho na ang aswang. Bumungad ang mga tambay at tendero. Nangangamba ang mga ito para sa binata, kaya naisipang sundan para ihatid. Nang makita ang kalagayan, kanya-kanya sa paghugot ng itak. Talasan ng mata at pangdama. Nariyan lang sa sulok ang aswang. Huwag maging mangmang dahil baka maunahan pa. Wika namang Serbyo, ang tendero. Ilang aswang po bang nasa lugar na ito? May nakasalubong ako kanina. Nayanggaw. Tapos ngayon naman, ganap na aswang na. Mabilis ang hakbang ng mga ito habang nakamasid sa paligid. Hindi mo mabibilang, iho. Pero hindi din naman sa lahat ng oras. May partikular lang na panahon. Taggutom siguro, kaya naglalabasan sila. Dito sa lugar namin, parang nasanay na rin kami. Kaya kapag panahon ng mga aswang, iba yung pag-iingat kagad. Total hindi ka pa naman ganong katagal dito. Ihahatid ka muna namin. Iwasan mo rin ang paglabas sa gabi. Dahil sa mga panahong ito ay meron talaga. Sa kabutiang palad, nakarating ng tindahan na hindi nasundan ang pag-atake. Laking pasasalamat ni Candido sa grupo ni Mang Serbio. Nagpaalam na rin ang mga ito bago lumalim ang gabi. Sa naganap, nakapag-isip-isip si Candido, ituloy ang balak na matutunan ang tungkol sa anting-anting. Sapat na dahilan ang kinasangkutan para aralin ang pamamaraan upang makalaban. Kinabukasan pagsikat ng araw, pinuntahan ang tahanan ni Tandang Ason. Naabutan nitong kinargahan ng orasyon ang mga gamit. Nandito na naman ang retiradong sundalo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Tanong ng matanda. Halata sa reaksyon ng muka na naiinis na. Manong, may nakaengkwentro kong aswang kagabi. Hindi madali ang pinagdaanan, kaya gusto kong matutunan ng bagay na magliligtas sa akin sa oras ng panganib. Hayaan niyo po kung matuto sa inyo. Napatitig si Tandang Ason. Lumipas ang ilang segundo bago nagsalita. Hindi ba dati ka namang sundalo? Bakit hindi mo gamitin ang baril para patayin ng aswang? Malakas ka. Halata sa pangangatawan mo. Bakit hindi mo nalang bugbugin hanggang sa madurog? Si Candido naman ngayon ang natahimik. Hinulaan kung sadya ba ang pagkasabi ng matanda o sinusubukan lang siya. Manong, alam ko ang kakayahan ng aswang. May dati akong kasamahan na nagmula sa probinsya kung saan naglipa na ang mga halimaw na ito. Madalas niyang naikikwento. Ayon sa kanya, walang laban ng ordinaryong bala, patalim o ang lakas ng tao. Ang tanging makakalupig sa aswang ay ang katulad mong antingero, albularyo o kung sino man ang may karunungan. Mahusay. O sige, hahayaan kitang matuto sa akin. Pero ipangako mo, sa oras na matutunan mo ang lahat, wala nang bawian, walang atrasan, at lalong wala kang karapatan na umayaw sa oras na tawagin ka ng tungkulin. Maliwanag ba? Wika ni Tandang Ason. Tumango naman si Candido. Kagad sinimula ni Tandang Ason ang pagtuturo ng lihim na karunungan.
Gumugol ng ilang buwan para makabisado ang tamang pagbigkas ng orasyon, pagpapagana ng gamit sa pamamaraan ng dasal, pagkilala sa iba't ibang anting-anting, pagkakarga at pagdedebosyon. Hindi na sila dumako sa pisikal na laban dahil tiwala si Tandang Ason na kakayanin niya, lalo pa isa itong sundalo. Sa huling araw ng pag-aaral, isang libreta at medalyon ang binigay bilang kabayaran ng pagpupursige ng binata para matutunan ang lahat. Sa paglipas ng mga araw, balik muna sa pagkayod para sa kabuhayan si Candido. Inaararo ang malawak na sakahan, nagtatanim ng binhi sa kabila, naghahakot ng panggatong mula sa bundok pababa ng bayan at kung ano-ano pa. Doble ang sipag dahil sa mga panong ito, iniinda ng ina ang karamdaman. Kanser ang lumabas ng resulta sa ospital. Tumama sa buto, kung kaya't nakaratay na ngayon. May mga gamot pero nilinaw ng doktor, napapahabain lamang nito ang oras na ilalagi sa mundo. Hindi mapapagaling ang kanser dahil may kamahalan. Malaking salapi ang kinakailangan. Pansamantalang isinantabi ng binata ang tungkol sa lihim na karunungan. Iyo, magpalamig ka muna. Ilang ulit ka kasing pabalik-balik kaya naisipan ko maganda ng merienda. Huwag ka mag-alala, libre to. Nasabi sa akin ni Tandang Ason. Nabutan niya kasi ako naghahanda ng palamig para sa'yo eh. Magkakilala pala kayo? Wika namang Serbyo. Tinawag siya nito sa tindahan. Huminto naman siya bilang respeto. Sa katunayan, nagpaturo ko sa kanya ng pamamaraan para mapuksa ang aswang. Tinuruan ka ba? Ay nako, mapiling tao yun ha. Pinsan yun ng pinsan ko. Medyo malayong kaanak, pero malapit sa isa't isa. Kilala ko ang ugali, pero masisiguro naman na mabait at bukal ang loob sa pagtulong. Maigpit lang siya kung lihim na karunungan ng pag-uusapan. Tama ka nga. Mabuti nga nakayanan ko maging maestro siya sa loob ng ilang buwan. Medyo mahirap pero matalino naman siya magturo. Ganun ba? Nako. Magpasalamat ka, binigyan ka niya ng oras. Malamang nakitaan kanya ng potensyal kaya pumayag siya na turuan ka. Anong binigay niya? Eto ho, isang medalyon at saka libreta na may simbolo at salita. Sa katunayan, hindi ko pa ito binigyan ng pansin kasi nagkataon na sumabay ang kondisyon ni nanay. Kailangan munang kumita ng pera para sa gamot. Inabot ni Candido ang libreta at medalyon. Nang buklatin, nanlaki mga mata kasabay ng pagsulyap sa medalyon. Ito ang medalyon ng Sator Coronados. Mataas na uri ng medalyon. Dahil hindi lang to nagmula sa kanan, may basbas ng kalangitan. Magdebosyon ka para mapagana ang bisa ng medalyon. Iyo, matitiyak ang kaligtasan mo kapag nagkaisa ang pagkatao at gamit mo. Simulan mo ang pagdedebosyon ngayon para sa mga susunod na araw, mararamdaman mo ang taglay na lakas. Nakaramdam ng tuwa si Candido sa sinabi ng matanda. Nagmamadali sa pag-uwi. Sinimulan ang pagdedebosyon. Araw-araw hanggang sa sumapit ang oras na mapagana ang medalyon. Mabilis na nagkasundo ang enerhiya nito sa kanya. Nag-uumapaw ang bisa kasabay ng hatid na pakiramdam, kagaanan ng loob at matiwasay na daloy ng lakas. Kinagabihan, nagamit kagad ng binata ang medalyon nang may magtangka sa buhay ng sakiting ina. Isang uri ng aswang, ang maninilong. Mahaba ang dila ng nilalang na ito. May kakayahang maging mas manipis kagaya ng sinulid. Tatago sa sahig. Kukonekta sa katawan ng tao. Unti-unting hiigupin ang lakas hanggang sa malagutan ng hininga. Pinaniniwalaan na ang aswang na ito ang nasa likod ng biglaang pagkamatay ng mga pasyente kahit mahabang oras pa sana ang itatagal. 10 oras nang maalimpungatan si Candido sa init ng medalyon. Nakasilid ito sa bulsa.
Nakalimutang hugutin. Naalerto sa senyales. Pinakiramdaman ng paligid hanggang sa namataan ang aswang sa siwang ng sahig. Gumagapang patungo sa kinalalagyan ng ina. Walang pagdadalawang isip. Hinugot ang itak. Palihim na lumabas. Bumulong ng orasyon ang binata para paganahin ng sabulag. Hinawakan sa binti ang aswang. Kinaladkad palayo ng tahanan. Sa kakawayan nito dinala. Walang patawad na pinatay. Gulong-gulo ang halimaw dahil may humahagupit pero walang nakikita. Hindi nakapalag hanggang sa nalagutan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakasalubong si Tandang Ason. Kakagaling lang din ito sa panunugis doon sa kabilang lugar. Dahil nagpang-abot, nagkayayaan na mag-inuman. Pinaliwanag ng binata ang karanasan sa medalyon. Natutuwa ang matanda habang nakikinig. Ganyan din ako nung unang mahawakan ng medalyon. Kailangan handa ka palagi dahil nang bibigla yan. Basta-bastang nagbibigay ng senyales. Kahit ang aswang ay nasa kabilang sityo. Malawak kasi ang pang-amoy kaya walang elemento na nakakalusot kahit nasa malayo. Nga pala, siguraduhin mong mababantayan ng 24 oras ang nanay mo. Ganyang kalagayan ng paborito ng maninilong. Alam mo na ang tungkol sa aswang na ito. Siya ang uri ng aswang na naligpit mo kanina. Yun nga ho eh. Nagpapasalamat ho ako sa binigay niyong medalyon. Kung hindi dahil dito, hindi ko na alam ang kalagayan ni nanay. Gamit pa mismo ang gumising sa akin para iligtas ang nanay ko. Nga ho pala, ano ho palang tangan mong medalyon? Kagaya ng sayo, Sator Coronados. Dumaan sa ilang henerasyon ng pamilya namin, pero natatandaan ko pa, pasalin-salin na kwento ng mga ninuno tungkol sa pinagmula ng medalyon. Kung tawagin pa Kambal Sator, dahil dalawa nung binigay ng isang obispo. Pinalad na makapagtrabaho sa ibang bansa mga ninuno ko. Nagsimula sa mababang posisyon hanggang sa tumaas. Mula sa sitwasyon, nagpalipat-lipat ang simbahan dito sa bansa. Swerteng napili na magsilbi sa simbahang Katoliko ng Batikan. May nakilalang obispo, hindi pinangalanan kung sino. Siya mismo ang nagbigay ng Kambal Sator na pinagana ng isa ko pang ninunong albularyo. Dumaan sa maraming kamay at ito ngayon, tinatangan ko. Kung ganon, ang kanyo lang dapat ang magmay-ari nito. Hindi dahil nagmula sa mga ninuno, saan kan lang namin mapupunta ang medalyon. Hindi ganon ang pamamalakad ng gamit. Sino man ang matipuan nito, sino man ang may malinis na kalooban na handang magsilbi, pwedeng magtangan. Sa'yo na ang bagay na yan kaya gamitin mo. O siya, masyado nang malalim ang gabi. Lalakad na ako. Sinundan ng tingin ni Candido ang matanda. Lumipat ang pansin sa medalyon. Napahugot ng hininga. Matapos marinig ang kwentong pinagmula ng gamit. Lihim na pinangako sa sariling aalagaan at pagsisilbihan hanggang kamatayan. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unting lumala ang kalagayan ng ina ni Candido. Wala na itong pandinig, panlasa, wala na sa tamang pag-iisip. Nakakalimot sa lahat-lahat. Hindi niya rin masisi dahil matanda na ito. Hanggang sa sumapit ang gabi na tuluyang na maalam. Masakit para sa binata dahil nawalan siya ng ama at mga kapatid. Ngayon naman ang sumunod ay ang ina. Sa sandaling binuro lang katawan, dumalo si Tandang Ason. Nagtataka dahil parang biglaan ang pagkamatay. Nang makalis ang mga bisita, pasikretong sinuri ang bangkay. Kahit nilapatan na ito ng kemikal doon sa morgue, nagawan pa rin ang paraan ng matanda. Napabuntong hininga nang mapansin ang bakas ng aswang. Candido, ni minsan ba, iniwanan mo ang nanay mo? Kasi kung nasa paligid ka lang, mahaharangan mo kagad ang sumpa, maging ang elementong umaaligid. Pero anong nangyari?
Bakit may bakas ng aswang sa katawan ng nanay mo? Wika ni Tandang Ason. Mahahalata sa boses ang galit. Sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Candido sa narinig. Naalala ang araw na lumabas ng bayan upang bumili ng gamot. May pagkakataon na iniwanan ko pero hapon yun, Manong. Pataas pa ang sikat ng araw. May aswang po ba kapag ganon? Iho, may pagkakataon na kahit tirik pa ang araw, nagagawang mambiktima ng aswang. Lalo na kung layong makuha ang biktima. Gagawan at gagawan ng paraan. Walang duda. Maninilong ang nasa likod nito. Sino pa nga ba? Sa lugar na ito, wala na akong ibang kilala na ng bibiktima ng sakitin. Naikuyom ng binata ang mga kamao, kasabay ng pag-usbong ng galit. Matatanggap kung nasawi ang ina dahil sa iniindang sakit. Pero ang malaman na biktima ng aswang, hindi mapapalampas. Lumabas siya. Humugot ng itak, pero pinigilan ni Tandang Ason. Nahihibang ka na ba? Nakaburol pa ang nanay mo. Huwag mong dagdagan ng problema. Tutukan mo ang paglilibing. Iasa mo sa akin ang paghiganti. Huwag kang mag-alala. Ako mismo ang susuyod sa lugar para mahanap ang aswang. Dahil sa halo-halong damdamin, inasa ng binata ang paghiganti kay Tandang Ason. Nakinig siya dito dahil kung tutusin, mataas ang kaalaman sa ganitong usapin. Ibinuhos na lamang ang atensyon sa pagpapalibing. Nang nasa sementeryo na, hindi mapalagay si Candido sa isang sepulturero. Ang lagkit ng tingin sa kabaong. Mababakas sa mga mata na merong binabalak. Isa pa nagbigay ng senyales ang medalyon. Kinalmahan muna ng binata. Marami pang tao dahil kasalukuyang nagmimisa ang pare. Dahan-dahang binaba ang kabaong. Inumpisahan ang paggawa ng patyon. Hindi nahiwalay ang pansin sa sepulturero. Nanatili siya sa puntod ng ina hanggang sa siya na lamang ang mag-isa sa lugar. Tumalikod si Candido at lumakad palayo. Sa sulok ng mata, napansin ang sepulturero nagmamadali sa pagligpit sa puntod. Takip-silim ng mga oras na yun kung kaya't walang tao sa paligid. Palihim na sinundan ng kilos ng lalaki hanggang sa nasaksihan ang akmang pagwasak ng puntod. Anong ginagawa mo? Hindi mo na ginalang ang patay. Sandali. Siguradong aswang ka. Wika ng binata nang mapansin ang katangian ng aswang sa lalaki. Ngumisi ito. Tinanggal ang sombrero. Pinakita ang tunay na anyo. Nabuhay ang galit ng binata sa kilos ng aswang. Nakailag siya sa sugod nito. Mahaba ang kuko, pero isa-isang pinutol ng binata. Nagkarga na ng mataas na sabulag si Candido upang mapabilis ang pagpatay sa aswang. Pagbalik ng tahanan, naabutan si Tandang Ason. Dala nito ang magandang balita. Natunton ang kinalalagyan ng maninilong. Hindi siya nag-usisa kung paanong nahanap, kagad na pinuntahan. Sa galit ng binata, sinugod ng taga ang lalaki. Hindi nagkaroon ng oras para magamit ang kakayahan bilang aswang. Itak, orasyon, at bisa ng sator. Tumagal lang ng ilang segundo, binawian na ng buhay. Kinaladkad ni Tandang Ason ang binata. Candido, sa ginawa mo pwede tayong mapahamak eh. Paano kung merong nakakitang kalahi? Pwede tayong balikan. Hindi ka nag-iisip. Alam kong labis ang galit mo dahil sa nangyari sa nanay mo. Pero sana naman, unahin ang pag-iingat. Dehado tayo kapag nagkataon. Pasensya na Manong. Hindi ko lang hahayaan na makatakas ang aswang na dahilan ng maagang kamatayan ni nanay. Mahabang panahon pa sana ang pagsasamahan namin. Pero dahil sa aswang na yan, wala na. Pasensya na kayo, Manong. Mag-iisip ako sa susunod. O siya,
Hayaan mo na. Umuwi ka na at magpahinga. Lumipas ang panahon. Dahil mag-isa sa buhay, napagpasya ni Candido na bumalik sa serbisyo. Kinausap niya si Tandang Ason tungkol dito. Wala ring pagpigil sa pagpapasya niya, kaya nagbalik loob sa pagiging sundalo. Sinaoli ang medalyon at ang libreta, pero hindi tinanggap ng matanda. Aniya, magagamit ng binata sa bagong landas na tatahakin. Nilinaw rin na hindi lang sa labanan ng aswang at elemento gagana ang medalyon. Malaking tulong ito sa pakikipagtuo sa digmaan. Nung una hindi naunawaan ni Candido, pero nang dumukot ng baril ang matanda, pinaputukan siya. Hindi tinablan. Dito naintindihan ang ibig sabihin. Pagbalik ng kampo, kinausap ang nasa katungkulan. Natuwa dahil isa si Candido sa maaasahan. Sakto rin, nangangailangan ng dagdag sundalo para sa pakikipaglaban. Muling pinadala si Candido sa kabilang panig ng bansa upang sugpuin ang pananalasa ng rebelde. Para siyang tangke de gera, siya pa ang nauuna sa digmaan at ang mga kasama niya ay nasa likuran, protektado ng lakas ni Candido. Madali nilang nasusugpo ang mga kalaban nang dahil sa taglay niyang kapangyarihan. Kaya naman sa paglipas ng panahon, nabigyan din siya ng bansag, taong bakal na nagtatangan ng Sator Coronados. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Lira. Walang eksaktong taon, probinsya ng Samar. Tahimik ang isang baryo sa gilid ng kagubatan sa probinsya ng Samar. Tuwing dapit hapon, dumadampi ang malamig na hangin mula sa gubat. Ang mga tao ay nagmamadaling pumasok sa kanya-kanyang bahay. Wari may iniiwasang dumalaw na bisita mula sa dilim ng kakawian. Doon nakatira si Lira, 30 anyos. Isang dalagang kilala bilang manggagamot ng baryo. Minana mula sa ina ang kakaibang talino, ang paggamit ng mga halamang gamot, dasal at orasyon na hindi lamang para sa lagnat o sugat, kundi maging laban sa mga puwersang hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Mula pagkabata palagi na siyang nakikita sa gilid ng bundok. Nakalubog ang mga kamay sa lupa, naguhukay ng ugat, o hindi kaya naglalakad sa kakahuyan upang manguha ng mga dahong hindi pinapansin ng iba. Hindi kagaya ng mga kababaiyang masaya sa palengke, nagkakatuwaan sa sayawan tuwing pista o nakikipagkwentuhan. Tahimik siya, mapagmasid, at lagi may bakas ng hiwaga sa mga mata. Tila may bigat ng nakaraan na ayaw ilantad at mga lihim na tinatago kahit sa sariling puso. Kaso nga lang ang lahat ng kinagisnan ay mababago. Isang gabi, ramdam niya ang malamig na dampi ng hangin. Sa bawat hakbang sa madilim na daan, may kasabay na mabigat na yabag sa likuran. Hindi ito pangkaraniwang tunog. "Sino yan? Sinong nandyan?" Walang sumagot sa kanya. Tanging kaluskos ng tuyong dahon ang umaalingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon nakita ang isang nilalang, nakatayo sa hindi kalayuan. May katangkaran ngunit payatang pangangatawan. Matikas naman ang tindig. Ang mga mata ay kumikislap sa dilim, parang mata ng pusa na may sariling liwanag. Pero ang nakakatakot, ang ngiti nitong mahaba, mabangis, kitang-kita ang matutulis na pangil. "Magandang gabi, Binibini. Mukhang nag-iisa ka yata." Nanlaki ang mga mata ni Lira. Halos mabitawan ang sisidlan na gawa sa yantok na puno ng dahon at ugat. "Anak ng aswang,"
Huwag kang lalapit sa akin ha. Dali-daling hinawakan ang mutya na palaging nakasabit sa leg. Isang bato na minanapa mula sa kanyang ina. Pinisil ng mariin, umaasang magsisilbing pananggalang kung sakaling umatake ang nilalang. Hindi ako naparito para makipag-away, Binibini. Natahimik si Lira. Ang kaba ay umikot sa dibdib. Pinipilipit sa pagitan ng matinding takot at hindi maipaliwanag na pagtataka. Hindi niya alam kung tatakbo o makikinig sa boses ng halimaw na ngayon ay parang taong nakikipag-usap. Kung hindi ka mananakit, anong kailangan mo sa akin? Matagal na kitang pinagmamasdan. Iba ka sa kanila. Wala kang takot sa kadiliman. Nanggagamot ka tigit sa lahat. Hindi nananakit. Ako naman, sawa na ako sa dugo at laman. Napakunot ang noon ni Lira. Hindi binitawan ang tingin sa nilalang sapagkat kinakabahan. Aswang na nagsawa sa dugo at laman. Paano ko paniniwalaan yan? Niloloko mo ba ako? Unti-unting humakbang si Silas. Ang bawat yapak niya ay may kasamang malamig na simoy ng hangin. Sa bawat lapit, lalong sumisikip ang dibdib ni Lira. Subalit hindi siya umatake. Ang bawat galaw ay maingat. Wari isang nilalang na takot din masaktan o baka takot na makasakit. Dahil totoo ang sinasabi ko, gusto ko malaman kung posible bang magbagong isang katulad ko. Humigpit ang hawak ni Lira sa mutya. At bakit ako? Bakit ka sa akin lumalapit? Dahil ikaw lang ang may kakayahan na makita at makausap ako sa ganitong anyo. Yung iba, tanging takot ang nakikita at nararamdaman ko sa kanila. Sa'yo, nakikita ko ang pagkilala. Sandaling natahimik ang dalaga. Hindi niya alam kung awa ba ang mararamdaman o kung niloloko lamang siya ng nilalang. Nang gabing yun, umuwi si Lira na magulo ang isipan. Sa maliit na bahay na gawa sa kawayan at pawid, paulit-ulit na inisip ang sinabi ng aswang. Anong klaseng nilalang yung gustong magbago? Posible ba yun? Siguradong nililin lang ako nun. Habang nagmumuni-muni, naririnig niya ang mga huni ng kuliglig at ang malakas na hangin sa labas. Subalit sa likod ng lahat ng ito, paulit-ulit pumapasok sa kanyang isipan ang sinabi ng aswang na gusto nitong magbago. Ilang gabi ang lumipas, muling tinahak ni Lira ang madilim na gubat, bitbit ang maliit na basket. Hinanap ang mga dahong ginagamit sa paggawa ng mga gamot. At doon mula sa lilim ng mga puno, muling lumitaw ang nilalang. Muli tayong nagtagpo, Lira. Hindi na nagulat pa si Lira. Sa halip ay nagbuntong hininga. Pilit ikinukubli ang pangambang kumakabog sa dibdib. Ngayon alam mo na ang pangalan ko. Pero wag mo kong palaging sundan. Baka mapansin ka ng iba. Ngumiti si Silas. Ang maputlang muka ay bahagyang nahagip ng liwanag ng buwan. Hindi nila ako nakikita. Maliban na lamang sa mga katulad mo. Ano pang sinasabi nito? Teka, ano bang pangalan mo? Natigilan ang aswang. Tumingala. Naghahanap ng kasagutan sa mga bituin na kanina pa nakasilip mula sa kalangitan. Nakalimutan ko na eh. Matagal na ako naglalakad sa kadiliman. Pero kung nanaisin mo, maaari mo kung tawaging Silas. Silas? Kakaiba yung pangalan mo ah. Pero maiba ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Tumigil si Silas. Ang mga mata ay kumikislap na parang isang nilalang na humingi ng awa. Hindi ko rin maintindihan kung ano at kung paano. Pero naniniwala akong ikaw ang susi. Ikaw ang makakapagsabi kung may kaligtasan pa para sa isang katulad ko.
Ang tinig ni Silas ay may halong pangungulila. Sa unang pagkakataon sa napakahabang panahon, umaasa siyang may makikinig at maniniwala sa kanya. Sa pagdaan ng mga araw, paulit-ulit na nagtatagpo si Lyra at Silas sa gitna ng gubat. Nung una mabigat ang bawat pag-uusap, puno ng kaba, takot at lihim na paghihinala. Laging nakahanda ang mutya ni Lyra at palagi ding kontrolado ang bawat kilos ni Silas. Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mabasag ang katahimikan. Natuklasan ni Lyra na ang aswang na ito ay hindi kagad sumusugod, hindi lumalapit para sumalakay. Sa halip ay nakikinig ito. Palaging pinapakinggan ang kanyang mga kwento at pangarap para sa baryo. Habang nakaupo sila sa tabi ng ilog, binalot ng malamig na simoy ng hangin ang paligid. Lumingon si Lyra. Binitawan ang matagal na tanong. Bakit hindi ka nalang umalis, Silas? Kung sawa ka na sa lahat ng to, bakit hindi mo takasan yung sumpa mo? Matagal bago sumagot si Silas. Tumingin sa tabi ng ilog kung saan sumasalamin ang kanyang muka. Hindi madali ang sinasabi mo, Lyra. Ang dugo ng tao para siyang apoy sa aking lalamunan. Kapag naamoy ko parang sinusunog ang kaloob-looban. Gusto ko sumuko. Pero kapag kasama kita, tila ba humuhupa. Parang may tinig na pumipigil. Parang may lakas na hindi ko maipaliwanag. Natahimik si Lyra. Ang puso'y kumaba ng mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi sa isang bagay na hindi maunawaan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mangamba sa sinabi ng aswang o maawa sa paghihirap nito. Isang gabi, habang magkahalong liwanag ng buwan at dilim ng kagubatan ang kanilang nilalakaran, biglang tumigil si Silas. Lyra, kung sakaling hindi ko makakayanan, kapag dumating ang gabi na magugutom ako at ikaw ang kaharap ko, pipigilan mo ba ako o tatanggapin mo ko? Napatigil si Lyra. Sa kanyang mga kamay ramdam ang mutya. Ngunit sa puso, may lumalaking tanong na hindi niya alam ang kasagutan. Silas, hindi ko alam eh. Hindi ko masasagot yung tanong na yan sa ngayon. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Silas ang katotohanan na matagal nang iniiwasan, na kahit ang isang manggagamot na may pusong busilak, hindi sigurado kung may kaligtasan pa naghihintay sa kanya. Mabilis ang mga sumunod na linggo, habang ang ibang taga-baryo ay abala sa kanilang mga taniman at pang-araw-araw na gawain. Si Lyra ay may bagong lihim na dala. Tuwing gabi, palihim siyang lumalabas. Dala ang basket ng mga halamang gamot papunta sa kagubatan at laging nagbabalik na may kakaibang ngiti sa labi. At sa likod ng ngiti na ito, naroon ang palaisipan na kahit siya hindi kayang sagutin ng buong tapang. Ang pagkakaibigan at unti-unting paglapit sa isang nilalang na tinatawag ng lahat bilang halimaw. Pero bakit ako, Silas? Dahil sa mga mata mo, hindi takot ang nakita ko nung una kitang nasilayan. May halong galit, oo, pero may tapang at pagmamalasakit. Matagal ko nang hindi nakita yon sa isang karaniwang tao. Hindi lahat ng tao takot. Lahat may dahilan para bumangon at lumaban. Napangiti si Silas. Bagyang umangat ang matulis na pangil. Kung ganon, Lyra, tutulungan mo ba akong lumaban sa sarili kong pagkatao? Sandaling natahimik si Lyra. Tinitigan ang mga matang kumikislap na parang mata ng hayop, ngunit may kalalimang hindi kayang itago. Doon napagtanto ni Lyra, si Silas man ay nilalang sa dilim, subalit ang tinig at tingin nito may halong pagkatao. Isang pagkataong unti-unting humingi ng saklolo mula sa kanya.
Sa kailaliman ng gabi, matapos ang pagkikita ng dalawa, mahimbing na natulog si Lira. Sa panaginip nakita niya ang baryo na puno ng dugo, mga sigawan, bangkay ng mga kababaryo. Sa gitna ng lahat ay nakatayo si Silas. Ang mga kamay ay puno ng laman at dugo, ngunit ang mga mata ay puno ng luha. Hindi ko kaya, Lira. Hindi ko kayang labanan ang sarili ko. Napasigaw si Lira sa panaginip, subalit walang lumabas na tinig mula sa bibig. Ang lahat ay nagdilim. At bago pa siya lamunin ng bangungot, nagising siya na basa ng pawis. Nanginginig ang katawan. Kagad dinawakan ng mutya at mariing nagdasal. Ama, anong kapalaran ba'y nakaabang sa akin kung patuloy kong papalapitin yung nilalang? Dapat ko ba siyang tulungan? O baka maging kapahamakan para sa lahat? Habang tumatagal, napansin ng ilang taga-baryo ang kakaibang kilos ni Lira. Si Aling Juday, matandang kapitbahay, ang unang nagkomento. Lira, halika. Bakit gabi ka na palagi umuwi? May nanliligaw ba sa'yo? O ikaw ang nanliligaw? Napangiti si Lira, ngunit hindi sumagot. Nakaramdam siya ng kaba. Hindi niya pwedeng ibunyag ang tungkol kay Silas. Pagsapit ng gabi habang nasa gubat sina Silas at Lira, bigla nilang narinig ang mga yapak at bulungan. May dalawang kabataan ang naglalakad. May dalawang ilawan at parang may hinahanap. Lira, may tao. Magtago tayo. Nakilala ni Lira ang mga tinig. Sina Jong at Sam, mga anak ng mangingisda. Maririnig ang kasiyahan sa kanilang boses. Narinig mo yung balita? May aswang daw dito sa gubat, di ba? Hanapin kaya natin. Wika ni Jong. Pare, pero ang sabi sa baryo, baka daw kasama ni Lira yung mga nilalang na yun eh. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lira. Gusto niyang lumapit at itama ang narinig. Kaso nga lang alam niyang delikado, kaya nagpa siya na manahimik na lamang. Pag-alis ng dalawa ay lumabas si Silas. Narinig mo yun, Lira. Maging ikaw ay nadadamay na. Humigpit ang hawak ni Lira sa basket na dala. Wala silang karapatan na sabihin yun. Hindi nila alam ang katotohanan. Pero darating ang araw, siguradong magigising din sila. Habang nakaupo sa tabing ilog, nagpa siya si Lira. Itanong ang matagal nang gustong malaman. Silas, kailan at paano ka naging aswang? Matagal na tahimik ang nilalang. Ang mga mata na laging puno ng lakas ay biglang nangulila. Noon pa, bata pa ako. Kagaya ng mga kabataan sa baryo mo, isa akong anak ng magsasaka. Pero isang gabi, sinalakay ang aming tahanan ng mga nilalang na hindi ko maintindihan. Ako lang ang natira. At upang mabuhay, pinili nila akong gawing isa sa kanila. Nung una nilabanan ko eh. Pero habang tumatagal, naging normal na ang lahat sa akin. Hanggang sa isang araw, nakalimutan ko na ang sarili kong pangalan. Pero sa hinaba-haba ng panahon, bakit ngayon mo lang gustong magbago? Dahil sa habang panahon din, naniwala ako na wala nang saysay ang lahat. Isa akong anino na nabubuhay sa dilim. Walang silbi kung hindi ang manakmal at manira. Ngunit nang makita kita, Lira, naalala ko na minsan, naging tao din ako. May pamilyang yumakap sa akin ng walang takot. At sa mga mata mo, muling nanumbalik ang alaala na maaari palang may makakita sa akin na hindi bilang alimaw, kung hindi isang nilalang na naghahangad na mamuhay ng payapa. Ito ang mga salita na binitawan sa kanya ni Silas. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pangyayari.
Nagising si Lira sa malakas na sigaw. Nagkakagulo ang mga residente sa baryo dahil may batang nawawala. Kagad lumabas ng bahay si Lira. Nakita ang mga tao na nagtitipon. Ayon sa mga nakakita, may isang nilalang na dumagit sa bata, dinala papasok sa kagubatan. Si Lira bagamat natatakot, nagmamadaling sumunod sa gubat. Nang makarating sa loob, nakita niyang duguan ang mga dahon at may mga yapak na hindi pangkaraniwan. Silas! Paglingon niya ay naroon nga si Silas. Nakalubog sa dilim. Nakatayo sa pagitan ng mga puno. Nanginginig ang mga kamay. Maigpit na nakasapo sa sariling dibdib. Wari pinipigil ang matinding gutom na nais kumawala. Ang mga mata ay namumula. Subalit may bakas ng paghihirap at pagsusumamo. Lira, maniwala ka sa akin. Hindi ako ang kumuha sa bata. Pinipigilan ko ang sarili ko. Hindi ako may gawa ng bagay na yon. Papalapit na ang yabag ng mga taga-baryo. Ang mga tao ay may dalang ilawan. May kasama pang sibat. Naghahanap sa aswang na dumagit ng bata. Lira, tulungan mo ko. Wala akong kasalanan. Napatitig si Lira sa kanya. Naiipit na ang dalaga sa sitwasyon. Pipiliin ba ang tiwala sa isang aswang o papanigan niya ang mga kababaryo? Hawak ni Silas ang balikat ni Lira. Ang mga mata ay puno ng takot at pagmamakaawa. Lira, kung hindi mo ako may pagtatanggol laban sa mga kababaryo mo, wala na akong ibang pupuntahan. Habang nakatitig si Lira sa kanya, nakita ang isang nilalang na hindi nagmumukhang halimaw, kung hindi isang taong takot na maiwan mag-isa. Gabi ng kaguluhan. Ang mga ilawan ng mga taga-baryo ay kumikislap sa gitna ng dilim, kasabay ng mga sigaw ng galit at takot. Ang hangin ay puno ng usok mula sa mga sulo, at ang bawat yapak, papalapit ng papalapit sa kanila. Lira, magtago ka na. Malapit na sila. Tatakas na lang ako. Hindi. Kung tatakas ka, lalo silang maniniwala na ikaw ang dumagit sa bata. Silas, makinig ka. Kung gusto mong magbago, ito ang unang pagsubok. Huwag kang tatakbo. Hayaan mong ako magsalita para sa'yo. Humigpit ang panga ni Silas at napakuyom ng kamao. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalangan, pero sa huli ay sumang-ayon nito. Hindi nagtagal nagdatingan ang mga taga-baryo. Tangan ang mga sibat, kulok at kung ano-ano pang sandata. Nangunguna sa hanay ang pinakamatanda at ginagalang sa baryo, si Mang Dado. Lira, umalis ka riyan. Halimaw ang nasa tabi mo. Hindi siya halimaw, Mang Dado. Hindi siya ang dumagit sa bata. Nagtinginan ang mga tao at may halong pagdududa at galit. Ano bang sinasabi mo, Lira? Aswang ang kasama mo. Nalinlang ka na yata. Yan ang pumapatay sa mga hayop at tao sa baryo. Kung hindi ka alis, isasama ka namin. Hindi pwedeng protektahan ng ganyang nilalang. Makinig kayo sa akin. Kung siya ang kumuha sa bata, bakit nandito siya sa tabi ko ngayon? Kung aswang siya na walang awa, sana matagal na akong patay. Nagbulungan ang mga tao. Ang ilan ay halatang naguguluhan, pero karamihan ay sarado ang isip. Hindi sapat yan, Lira. Ang dugo sa dahon, ang mga yapak, lahat ay nagtuturo sa kanya. Napatitig si Lira kay Silas. Ang mga mata nito ay puno ng pagmamakaawa. Kung papatayin niyo siya, ako muna ang unahin niyo. Kahit anong mangyari, hindi ko siya papabayaan. Mula sa kailaliman ng gubat, narinig ang malakas na gikgik. Isang figura ang lumabas mula sa dilim. Isa ring aswang. Subalit mas babangis at mas halimaw ang anyo. Ang mga mata ay pula. At sa mga kamay nito, hawak ang dugo ang peraso ng damit ng nawawalang bata.
Ako ba ang hinahanap ninyo? Nagsigawan ang ibang mga taga-baryo pero ang mga kalalakian tinutok ang sibat. Sakto. Mas madali kayong mapapatay lahat sa kagubatan. Nahulog kayo sa patibong. Ang tanong, kaya nyo bang ipagtanggol ang sarili nyo? Nagdikitan ang ngipin ni Kilas sa gigil. Umatungal ng malakas. Tumambad ang pangil. Ngunit imbis na umatake sa mga tao, sinalubong niya ang halimaw. Nagsalpukan ng dalawa. Maririnig sa buong kagubatan ang ingay ng sagupan. Ang mga tao ay umatras. Natigilan dahil sa nasaksihan. Isang aswang na pinoprotektahan sila laban sa isa pang mabangis na nilalang. Silas, mag-iingat ka! Mula sa gitna ng sagupan, narinig ang nakakapangilabot na halakhak ng kaaway. Ang tinig nito ay parang bulong ng gabi. Malamig at nakakasulasok. Hindi ka na magbabago, Silas. Isa kang halimaw kagaya namin. Wala ka nang magagawa kung hindi tanggapin ito. Sa mga mata ni Silas, nagliliyab ang determinasyon. Ang dating nilalang na puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay puno na ng tapang. Kung sakali mang halimaw ako, pipiliin ko pa rin maging halimaw na laban sa inyo para kay Lira. Sa pagbitaw ng salita, muling nag-ugong ang sagupan. Para bang mismong dilim at liwanag ang nagsasalpukan sa gitna ng kagubatan. Lalong lumakas ang sagupan. Ang mga kuko ng halimaw ay tumama sa balikat ni Silas. Pumutok ang dugo. Napasigaw si Lira subalit hindi siya umatras. Tinulungan niya si Silas. Nagsaboy ng kung anong likido sa kalaban nito. Nagbanggit ng mga kataga. Napaangil ng malakas ang halimaw. Saglit na nakalapit si Silas. Ibinaon ang mga kuko sa dibdib ng kalaban. Bago ito tuluyang bumagsak, tumingin ito kay Lira at Silas. Hindi nyo kayang baguhin ang sumpa. Lahat kayo ay madadamay. Sa isang iglap ay naglaho ito sa kadiliman. Iniwan ang katahimikan ng gubat. Matapos ang laban, nanatiling tahimik ang mga tao. Tanging hingal ni Silas at mahinang pag-iyak ni Lira ang maririnig. Kung hindi ko mismo nasilayan, hinding-hindi ako maniniwala. Pero ngayong nakita ko na, Lira, totoo nga ang mga sinasabi mo. Nagbulungan muli ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang magpakita ng pag-aalinlangan. Dahil sa galit nila, may ilan pa rin na hindi kumbinsido. Tumingin si Mang Dado kay Lira. Hanggang kailan mo siya kayang ipagtanggol, iha? Sa harap ng lahat, tumayo si Lira ng buong tapang. Hawak ang sugatang balikat ni Silas. Hanggang sa araw na mapatunayan ko na may pag-asa pa para sa kanya. Umalis sa mga taga-baryo ng gabing yun. May halong pagdududa at pag-asa sa kanilang puso. Naiwan si Lira kasama si Silas sa gubat. Silas, ang laki ng mga sugat mo. Halos lumuwa ang dalaga. Bawat patak ng dugo, parang sugat din na bumabaon sa kanyang damdamin. Pero ngumiti lamang si Silas. Mahina ngunit totoo. Parang kay tagal niya nang hinantay ang sandaling ito. Ngayon tanggap mo na ba ako, Lira? Hindi bilang halimaw, kung hindi isang taong pilit na lumalaban. Napatingin si Lira sa kanya. Sa mga mata ni Silas, hindi na lamang siya nakakakita ng dilim, kung hindi isang apoy na mahina, nagsusumikap na manatiling buhay. At sa gitna ng katahimikan ng gubat, naramdaman ni Lira ang sariling tibok ng puso. Mabilis at malakas. Nagsasabing ang damdamin niya para sa nilalang, higit pa sa awa,
higit pa sa pagkakaibigan. Lumipas ang ilang araw matapos ang laban sa gubat. Bagamat nagkalamat ang tiwala ng mga taga-baryo, pansamantala nalang hinayaan si Lira at si Silas. Gayunpaman, ramdam ni Lira na hindi pa natatapos doon ang lahat. Sa maliit na palengke ng baryo, hindi may iwasan ang bulungan ng mga tao. Kesyo si Lira ay may kasamang aswang, pero meron ding nagtatanggol. Prinotektahan sila ng aswang sa gubat. Meron ding nagsasabi na hindi sila pwedeng magtiwala ng basta-basta. Naririnig ni Lira ang mga usapan habang namimili ng gulay. Hindi na siya nagulat. Alam niyang magiging sentro siya ng tsismis. At ang masakit, ramdam niya na unti-unting lumalayo ang ilan sa mga matagal na kakilala. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Aling Juday. Iha, nakita kong lumaban siya para sa atin. Pero tandaan mo, hindi lahat ng halimaw ay kayang magbago. Ingatan mo ang puso mo. Huwag ka masyadong umasa. Ngumiti si Lira, ngunit malungkot ang kanyang mga mata. Aling Juday, minsan po mas malinaw ang puso kaysa isipan eh. Sa kubo ni Lira, maingat na pinapahiran ng dinikdik na alamang gamot ang sugat ni Silas. Bawat dampi ng kamay, napapansin niya ang kakaibang bahid ng dugo nito. Nag-iiwan ng manipis na usok na mabilis na naglalaho. Hindi maghihilom kaagad ang mga sugat mo, Silas. Sanay na ako sa sugat. Pero hindi ako sanay sa isang taong nag-aalala sa akin. Natigilan si Lira. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Para bang huminto ang lahat. Ang lamig ng hangin, ang huni ng kuliglig, ang pag-ikot ng oras. Nag-iwas ng tingin, natatakot na mabasa ni Silas ang nararamdaman niya. Silas, matanong ko lang sa'yo ha. Nung nilabanan mo yung kapwa aswang, hindi ka ba nahirapan? Para akong lumalaban sa sariling anino. Pero mas mahirap kapag ikaw ang nasaktan. Kaya gagawin ko ang lahat upang maprotektahan ka. Wika ni Silas. Isang gabi, habang nagigib si Lira ng tubig sa balon, nakarinig siya ng malakas na huni ng uwak. Paglingon niya, may nakatayo sa dulo ng daan, isang pigurang nakabalot sa itim, nakamasid sa kanya. Lira, hindi ka dapat sumama sa kanya. May kapalit ang lahat ng ito. Teka, sino ka? Bago pa siya makalapit, biglang naglaho ang pigura. Iniwan ang malamig na hangin at ang uwak ay lumipad palayo. Kinilabutan si Lira. Hindi na siya nagaksaya ng oras. Kagad tumakbo pabalik sa kubo. Hingal na hingal at halos mabitawan ang dalang timba. Silas, may nakita akong isang pigura. Parang anino na nagbabantay sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Silas. Tumindig ang katawan. Sila nga yun, ang tunay na pinagbula ng sumpa. Ang mga nakakatanda at mas makapangyarihan. Mas gutom kaysa sa anong uri ng nilalang. Ang ibig sabihin nito, hindi pa nga tapos ang lahat. Hindi pa. At kung nakita ka na nila, Lira, ibig sabihin, ikaw na ang susunod nilang gugustuhin. Alam ni Lira na hindi na siya ligtas maging ang buong baryo, kaya kinausap niya si Silas. Kung totoo ang sinasabi mo, kailangan nating maganda. Hindi lang ako nasa panganib, buong baryo damay dito. Ngunit Lira, kapag pinaglaban natin ang bagay na to, lalo lang nilang makikita na kakampi ka. Baka ikaw ang pagbalingan ng galit ng buong baryo. Kung yun ang kapalit tatanggapin ko, hindi ko hahayaang masaktan ng mga inosente. Sa unang pagkakataon,
Nakangiti si Silas ng may pag-asa. Hindi ka kagaya ng iba. Kaya iba rin ang nararamdaman ko para sa'yo. Tila huminto ang mundo para kay Lyra. Halos tumigil ang paghinga. Ramdam niya ang mga salita ni Silas. Parang sugat na nanunuot at gamot na nagbibigay ng lakas. Sabay na nagpahina at nagpatibay sa kanya. Hoy Silas, huwag ka magsalita ng ganyan kung hindi mo kayang panindigan. Paninindigan ko, Lyra. Kahit ikamatay ko pa. Kinabukasan dumating ang balitang yumanig sa buong baryo. 2 mangingisda ang natagpo ang patay. Walang laman ng tiyan, duguan ng leeg. Iba't ibang bulungan ang lumabas sa baryo. Hindi dapat sila nagtiwala sa aswang at sigurado daw na si Silas ang may gawa nito. Mga kabaryo, nakita natin nung nakaraan na may isa pang nilalang na mas mabangis. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos ng pagbebentang. Kailangan din nating maging handa. Habang nagkakagulo ang lahat, naroon si Lyra sa likod, tahimik na nakikinig. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng tao. Nawari ba siya rin ang tinuturing na kasabwat? Pagbalik sa kubo, naroon si Silas. Seryoso ang muka. Walang duda, sila ang sumalakay sa mga mangingisda. Kung hindi natin sila haharapin, mas marami ang mamamatay. Nang gabing yun, taimtim na nagdasal si Lyra. Nasa harap ng maliit na altar. Nakapatong sa ibabaw ang ilang dahon ng insenso at ang mutya na lagi niyang dala. Sa tabi nito, naroon ang mga kasangkapang iniwan ng yumaong ina, mga lumang bote ng langis, pinatuyong halamang gamot, at mga peraso ng tela na may nakaburdang orasyon. Inay, tulungan mo ko. Kung nasaan ka man, hindi ko alam kung tama bang ipaglaban ng isang katulad niya. Pero nararamdaman ko sa puso ko na ito ang dapat gawin. At kung sakali mang siyang dahilan ng kapahamakan ko, buong puso kong tatanggapin. Sa dilim ng kubo, lumapit si Silas. Marahang hinawakan ang balikat ni Lyra. Hindi ka nag-iisa, Lyra. Kung lalaban tayo, sabay nating haharapin ang hamon. Sa kalagitnaan ng gabi, muling narinig ang sigaw mula sa baryo. Tumakbo si Lyra at Silas patungo sa pinagmulan. Doon nila nakita ang nakakapanindig balahibong tanawin. 3 nilalang nakawangis ni Silas. Mas matanda at mas malupit ang anyo. Pulang-pula ang mga mata. Mas mahaba ang mga kuko. Maganda ka, Lyra! Bago pa makagalaw si Silas, nagsalita ang isa sa mga nilalang. Bumalik ka na sa amin, Silas. Huwag mong sayangin ang sarili mo sa isang tao. Hindi ka nababagay sa kanila. Napatingin si Silas kay Lyra. Doon nagsimula ang pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Hindi lamang laban sa mga halimaw na katulad niya, kundi laban sa tanong kung saan nga ba siya nababagay. Ang hangin ng gabi ay mabigat. Puno ng amoy ng usok at dugo mula sa sigaw ng mga taga-baryo. Ang 3 matatandang nilalang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan, habang si Silas at Lyra nakaharap sa kanila. Ang lahat ng tao ay nagtatago sa kanilang mga tahanan, nanginginig at nagdarasal na sana'y matapos na ang gabing iyon. Silas, huwag mong lukuhin ang sarili mo. Sa amin ka pa rin babalik. Huwag kang mag-alala. Kakalimutan namin na pinagtanggol mo ang mga mahihinang uri. Mariing humakbang si Silas. Tinitigan sila ng masama. Kailanman wala akong pinanigan. Kailanman hindi ko piniling maging kasama ninyo dahil nilahian nyo lang ako. Kung dito ako mamamatay,
Simulan na natin. Dumagungdong ang halakhak ng isa pang nilalang. Tunay nga ba? Mangmang ka. Gagamitin ka lang ng babaeng yan. At kapag namatay ka, saan ka pupulutin? Sa basurahan ng mga tao. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan, Silira. Ako makakalaban mo. Mabilis na sumugod ang isa sa mga nilalang. Mahaba ang kuko at matalim ang pangil. Sa isang iglap, nagtagpo ang lakas sila silas at ng mga limaw. Nagbanggaan ang mga kuko. Kagad kumilos si Lira. Daladala ang iba't ibang uri ng langis na may laman ng mga pangontra. Nang makita niyang papalapit na ang nilalang, dali-daling sinaboy sa mukha nito. Umangil ng malakas ang aswang. Unti-unting umusok ang katawan na parabang nagliliyab. Nagulat ang nilalang. Hindi makapaniwala na isang mortal ang nakapanakit sa kanya. Walang yang babae to. Ito ang nararapat sa'yo. Bago pa makabitaw ng atake ay humarang si Silas. Sinalo ang atake gamit ang sariling katawan. Tumilapon sila. Bumagsak sa lupa. Dalawa na lamang ang natitira. Ang pinakamatanda sa kanila, nagbitaw ng malakas sa sumpa. Isang puwersa na nagdulot ng pag-ikot ng hangin. Biglang bumigat ang dibdib ni Lira. Pakiramdam niya ay hinihigop ang hininga. Ang dugo niya ang kabayaran, Silas. Bilang pagtataksil mo sa amin, ito ang kabayaran. Diyan ka nagkakamali. Hindi mo makukuha si Lira. Mabilis ang kilo si Silas. Nagbanggaan sila at sa gitna ng kaguluhan, parehong sugatan. Humihingal ang dalawang halimaw. Napansin ni Lira na habang tumatagal humihina na si Silas. Ang sugat mula sa nakaraang laban ay muling bumuka at ang dugo'y patuloy na umaagos. Silas, hindi mo sila kakayanin mag-isa. Kailangan mong gamitin yung sinabi mo sa akin noon. Kung puso ang aking puhunan, ito ang lahat para sa akin. Sa huling atake, sinunggaban ni Silas ang pinakamatandang nilalang. Sabay bumaon ang sariling mga kuko sa dibdib. Kasabay nito, bumaon din ang pangil ng nilalang sa kanyang leeg. Sa huling lakas si Silas, hinila niya ang nilalang at pinasok sa sariling katawan gamit ang sumpa ng kanilang lahi. Nagliyab ang buong paligid at sa isang iglap, parehong naglaho ang nilalang at si Silas. Iniwan ang abo na nagkalat sa hangin. Matapos ang matinding pagtutuos, unti-unting lumabas sa mga tao. Gulat na gulat sa nakita. Si Lira ay nakalood sa abo, umiiyak at nanginginig. Silas, bakit mo ko iniwan? Lumapit si Mang Dado. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Ginawa niya yon hindi bilang isang halimaw, kung hindi isang nilalang na natutong magmahal. Huwag mong kakalimutan ang bagay na yon, Lira. Lumipas sa mga araw. Muling bumalik ang kapayapaan at katahimikan sa baryo. Si Lira ay patuloy sa panggagamot. Ngunit sa kanyang isipan, nakabaon ng pag-asang muling makikita si Silas. Palagi siyang umaakyat sa kabundukan, hinahabol ang alaala ng kanyang tinig. At sa bawat pag-ihip ng hangin, naririnig niya ang tinig na bumubulong. Hindi ako halimaw kapag ikaw ang pinili kong ipaglaban. Umaasa man si Lira. Alam niya sa puso't isipan, patay na si Silas. Hindi na muling babalik pa. Ang isang aswang na inalay ang kanyang buhay para sa ermitanya.